Magpapalit na naman tayo ng mga piyesa ng ng pressure cooker kasi sira na naman. So ito, yung pinaka valve niya, tinanggal ko na, hindi ko alam kung saan ko na ipatong eh. Kaya gagawin ko, papalitan na natin yung pinaka valve niya. Tapos etong rubber niya kasi naglilik na dito sa gilid. Pag ayan, naglilik dito sa gilid, ibig sabihin, pag naglilik na, lumalabas na yung tubig dito, ibig sabihin po, yung rubber mo, pwedeng maluwag na o punit na. Tapos, itong rubber na to, para malaman mo yung, may ano to eh, yung, kung ano yung sukat niya, no? Yung sukat niyan, para malaman mo, kung nakalimutan mo na yung pinaka size ng yung pressure cooker, hanapin mo lang, nandito yan, kakapain mo sa ilalim. Kapain mo sa ilalim. May nakasulat yan. Oops. Andito. So, yun. Nandito yung yung sukat ng ring. Ang sukat kasi nitong number 20. Nandito siya nakalagay. Nandito. So, number 20. Kaya, ginawa ko, umorder tayo ng valve. Sana natin. Order ako ng valve. Order tayo ng valve. Kasi luma na yung valve ko eh. Kaya gusto ko na rin palitan. Mura lang to. Nabili ko lang ng 59 pesos. Oh. Eto siya. Yun yung itsura. Tapos, eto naman, yung ring. Yan. Ito yung ring. Number 20. Sana kasya, no? Parehas nga na sukat. Tingnan natin dito. Yan. Tapos, ito napapalitan din to. Ito. Yan, napapalitan yan. Dito. Yan, napapalitan yan. Ito, bago na to. Bagong bili ko na nito. Yan, napapalitan. Ang gagawin natin, ito yung bago. Yan. Yung bago na yan. Tsaka ito. Kasi hindi na nag-ano eh. Hindi na nag-whistle eh. Hindi na siya tumutunog. Ayaw na mag-whistle. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin. Pwede ngang sira nito yung rubber. Ayan, may rubber kasi to eh. Wala na yung rubber niya. Pudpud na yung rubber. Meron tong rubber dito. Yan. Pudpud na. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng bago. Ito yung bago. Ayan, may rubber. Yan yung rubber niya. Yan yung rubber. Kaya bago na. Kasi tignan mo yung luma. Ito yung luma. Ito yung old. Ito yung new. Ito may rubber pa. Ito, halos wala ng rubber. Ayan, wala ng rubber. Kaya bumili na lang ako ng bago. Kapit na natin. Ayan. Tapos, yan. Higpit naman na. Hindi ko na kailangan i-plies. Tapos, yan.
Tapos, kakabit natin to. Ang kadalasang masisira lang naman dyan, basta lahat ng napapalitan pwedeng masira. Ito, napapalitan yan. Yan yung rubber niya, napapalitan. Ito yung pamalit ko niyan. Yan, ito. Yan, dito yan. Dito, bago na to bagong palit ko Ito yung pinagtanggalan ko dati. Piping-pipi na piping-pipi na. Tapos, ito na yung pang-replace ko na binili ko. Napalitan na natin to. Ngayon, ito rin napalitan na natin, di ba? Yan. Ayan, napalitan na natin. Tapos, ito. Bago na lahat yan. Basta pag yung pressure cooker nyo nagli-leak, pag nagli-leak yung pressure cooker nyo, pwedeng ito yung diferensya. Ito yung diferensya niya, ibig sabihin, loose na yung ano nyo, yung rubber. Tapos, pag hindi rin umiikot, yung floater niya, pwedeng palitan yung floater. Ito, pwedeng palitan. Pati ito, napapalitan. Basta lahat ng natatanggal, yan may screw, pwede nyo palitan yan. Mapapalitan nyo lahat yan. Yan, napapalitan lahat yan. Kaya ngayon, titestingin na natin. Basta gaya ng sabi ko guys, kung ano man yung mga napapalitan sa pressure cooker nyo, mabibili na yan sa online shop. Pag hindi mo alam yung pangalan ng parts ng pressure cooker mo, i-search mo lang like sa Shopee, search mo lang yung parts of pressure cooker. Lalabas na dun lahat yung kailangan mo. Eto na, tinesting na natin. Iyon. Tumutunog na't umiikot na, nagwi-whistle na yung pressure cooker natin. Ibig sabihin, wala nang singaw yung pressure cooker natin kasi nga, pinalitan na rin natin yung rubber sa gilid. So, wala nang leak yan. Kaya talagang sure na yung pinalalambot natin talagang lalambot na. Mapapansin nyo naman na sira po yung pressure cooker nyo pag may leak dito sa gilid. Tapos, hindi tumutunog, hindi siya nagwi-whistle. Tapos, yung pinalalambot nyo, ang tagal lumambot. Ibig sabihin nun talaga, may diferensya po yung pressure cooker nyo. Kailangan nyo nang palitan yung mga parts ng pressure cooker nyo. Eto na, tapos na yung ating pagpapalambot. Wag nyo po munang bubuksan kagad yung pressure cooker kasi delikado. Sasabog talaga yan. Kaya kailangan inire-release muna lahat yung pressure sa loob. O kaya i-cool down nyo na lang. Palamigin nyo na lang muna bago nyo buksan. At i-check nyo nga dito sa float kung may pressure pa. Basta wag nyo po kagad bubuksan. Anyway, meron naman po tayong manual ng kanya-kanya pressure cooker. Much better na basahin nyo yung sarili nyong manual. That's it guys. I hope meron tayong na-share na konting kaalaman tungkol sa pressure cooker at sana nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching at sana po abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. God bless everyone. Diyos mabalos. See you on my next video. Bye bye.